Oras na. Agad na silang papatayin. Buong angkan papatayin na. Hindi pa nga kasing talas ng ginamit namin sa pagtatanim ng gulay ang tabak na to. Ginoo, magpursige ka naman. May 3 webang repolyo pa kami sa likod na bundok na hinihintay na itanim. Kung maabala ang panahon ng pagtatanim, kaya mo bang magbayad? Putol. Ay nako, ang gulo mo ng bigay. Ay nako, masakit ang likod ko. Ito, saan ito? Nasa ulo ko pa rin ang ulo ko. Lolo, tito. Parang nahulog tayo sa ilalim ng lupa. Talagang napakaitim ng lupa na ito. Mukhang hindi naman masyadong mayaman. Matigas at hindi makahinga. Siguradong masisira ang mga ugat ng repolyo. Trigo na, wag mo nang isipin ang mga gulay. Ito ay impyerno. Talagang pinatay ang buong pamilya namin. Bakit ka pa nagpapakita ng mukha, wala kang hiya? Nakatira ka na dito sa impyerno ng ating antas. Ng 300 taon. May utang kang 8,000 barya ng mga patay. Kung hindi ka magbabayad ngayon, ihuhulog kita sa ilog ng pagkalimot. Hoy, pagong, mga ginoo, panahon ng palugit. May anak na lalaki ako sa mundong ito na may potensyal. Ang apo kong si Jiang Qingshan, ngayon ay isang tagapayo sa gabinete ng estado ng Chu. Malapit na ang Qingming Festival. Siguradong magpapadala siya ng isang handog para sa akin. Sa oras na iyon, ibabalik niya sa inyo ang principal at interes. Lolo Gao, ikaw ang pinuno ng Tai Chang Temple. Ikalawang henerasyon ng pamilya Jiang. Lolo Jiang Futang. Nakagawa ng kasalanan. Diyos, bulag ka ba? Tinanggal ang lahat. Lahat ay nawala na. 300 tao, wala ni isa ang naiwan. Lahat ay bumuhos na. Umaasa pa ako na susunugin niyo ang papel na pera para bayaran ang utang. Ngayon, wala na tayong pag-asa. Itong 8,000 unit ng pera ng mga patay na utang. Ibebenta ang buong pamilya natin na 300 tao sa ihong yuan. Kahit maging mga multong prosti, hindi pa rin mababayaran ay. Mukhang nagkakasama-sama ang pamilya Hintayin mo, amoy ng buhay. Hindi pa natatapos ang buhay niyo sa talaan ng mga patay. Ito ay kaluluwa ng buhay na pinilit na ibinaba. Yaman na. Ang kaluluwa ng buhay ay malaking yaman. Matandang multo, dahil wala kang pambayad. Kunin mo na lang ang kaluluwa ng 300 mong inapo bilang bayad sa utang. Matapang na aso, gusto mong galawin ang mga tao ng Jiang. Kailangan mong daanan ang katawan ko. General, gutom na gutom ako. Ginoo, wala na akong lakas. Ang lamig ng katawan ko. Kailangan nang mawala ang kaluluwa, mawawala na talaga. Hindi pwedeng manatili ang kaluluwa ng buhay sa ilalim ng lupa kung walang pangsuporta mula sa mundo ng mga buhay. Sa loob lang ng isang insenso, magiging ganap na silang maghihiwalay. Maglalaho ang kanilang mga kaluluwa at espiritu. Kahit ang mga multo, hindi makakagawa nito. Bakit puro buto ang nilutong hita na ito? Galing sa emperador. Salamat sa iyong biyaya, tapos na. Ngayon, tuluyan nang nawawala ang pamilya Jiang sa mundo. Lolo, tiyuhin, huwag kayong basta-basta kumagat. Tito, ito ay sirang kahoy. Hindi ito inihaw na binti ng tupa. Hindi na ako pwedeng magutom pa. Kailangan kong magtanim ng makakain. Ayos lang, may nakatago pang yaman. Ibigay mo na yan, umalis ka dyan. Namatay ako sa tawa. Itong dilaw na buhok na batang babae ay talagang gustong magtanim sa ilalim ng impyerno. Lupain ng siyam na impyerno. Lahat ng bagay ay namatay. Yethi, wag mong sabihing ikaw ang sira-sirang buto na yan. Kahit na ang buto ng mga peach ng langit ay ibagsak mo, tiyak na magiging abo ito agad. Kung makakapagtanim ka man ng kahit anong bagay, ngayon kakainin ko na itong nagielong lupa na ito. Mabilis lumaki, mabilis. Lumaki kang bilog at mabango. Halos mamatay na si lolo ko at si tito sa gutom. Gising na. May 300 bibig ang buong pamilya ko na naghihintay sa iyong tulong. Huling hininga ng ina ng lupa noong sinaunang panahon. Dito nagising. Ito ay, ano itong himala? Bigyan mo ako. Huwag bumagsak. Naghihintay pa ang lolo at iba pa para kumain.
Lolo, wag nang kumagat sa lupa. Nakakairita sa ngipin. Kumain ka ng mga bagong tanim kong labanos. Sobrang tamis, busog na. Mainam ang pagkakabula. Sobrang anghang, ang sarap. Anak na babae, ito. Anong uri ng mahiwagang kasangkapan ito? Pakiramdam ko ngayon, kaya kong tamaan ng isang suntok ang isang baka. Awo, ang anghang. Awo, ang anghang. Awo, ang anghang. Sobrang anghang na. Ang mga mata ko, nagtataga ang aking ulo. Ay naku. Malakas ang lasa ng labanos na ito. Pwede pa itong gawing flamethrower. Magandang uri ito, mataas ang ani, matibay sa lamig at pangproteksyon. Tiyo at tiya. Mga tiyo at tiya, mga ninong at ninang. Huwag na kayong magpanggap na patay dyan. Magsimula na kayong kumain. Halika, halika, bawat isa-isang piraso. Huwag mag-agawan, huwag mag-agawan. May mga buto pa ako dito. Sige na, tiya. Sige na, tiya. Parang nawawala na ang kaluluwa mo. Bilisan mo, isubo mo na. Bata, huwag mo nang saktan ang daliri mo. Sobrang sarap, ang sarap talaga. Aba, Diyos ko. Mainit na, nararamdaman ko na ang mga kamay at paa ko. Buhay na tao. Galit ng buhay na tao. Magandang amoy ng mundo. Isang kagat ay katumbas ng 100 taon ng pagsasanay. Kainin sila. Gawin silang pira-piraso. Tumakbo ka, siya umay. Dumarating na ang alon ng mga multo. Tumayo kayong lahat, huwag kayong tatakbo. Ang pamilya Jayang ay puno ng katapatan at katapangan, pumatay ng mga kaaway dito sa mundo. Sa kabilang buhay, hindi tayo dapat pinapahirapan ng mga gutom na kaluluwa. Mga lalaki sa labas, mga babae sa loob, maghanda, lahat ng sundalo makinig. Huwag buksan ang bibig, hayaan mong magalit ako. Ay, nasusunog na, sobrang maanghang. Itong mga buhay na tao, bakit nabubuga ng bola ng apoy? Tumakbo. Itong mga buhay na tao ay may apoy. Tumakbo, matigas ang mga ito. Mga pangkaraniwang tao. Nagmamalaki ka pang manghimasok sa tigre ng pamilya Jayang. Lolo, tiyo. Sabi ko na nga ba, epektibo ang mga radish na itinanim ko. Talagang mayaman ang lupa, malalaki ang mga ani na lumalabas. Kung hindi pa kayo busog, magbubungkal pa ako ng lupa. Subukan kong magtanim ng repolyo. Litwet, itanim mo lang. Si Uncle ang mag-aalaga sa'yo. Malupit ang batas, nangangalaga sa lungsod, mga walang silbi, umalis na kayo. Naku! Manggagantso! Ito ang kapitan ng mga tagabantay sa 18 antas ng impyerno. Pinakamamahal ang pagkuha ng buto at utak. Ang laki ng loob mo. Sino itong walang takot na bulag na tao, na naglakas loob na gumawa ng iligal na konstruksyon sa Nine Nether Frozen Land? Katatapos ko lang naamoy ang purong amoy ng makina mula sa malayo. Ayos, kayong mga nahatulan ng kamatayan. Kakatapos lang ninyong pumasok sa impyerno at naglakas loob pang magtanim ng mga ipinagbabawal na bagay. Mukhang mapapahamak kayo rito. Pinirito hanggang sa maging gininto ang kayo manggi ang hatol na kamatayan. Tingnan mo itong matandang ito na parang leader. Halika, ikulong siya. Dalhin pabalik para interogahin. Ang natitirang tao, bawat isa ay pagmumultahin ng 1,000,000 barya ng kamatayan. Kahit 1 sentimo, lahat ay ipapadala para maghukay ng ilog ng kalimutan. Walang hiya, ako ang general ng dakilang Chu na nagtatanggol sa bansa. Tingnan ko kung sino ang may lakas na galawin ang isang hibla ng buhok ng aking ama. Ienwe, ay naku. Ang mga general sa mundo ay may magandang kapangyarihan. Pagdating sa impyerno, kung ikaw ay isang dragon, dapat kang magpahinga. Kung ikaw ay isang tigre, dapat kang humiga. Ang mga opisyal sa mundo ay walang halaga. Huwag mo akong pigilin. Sandali, sandali. Huwag kang magalit, Ginoo. Mas mabuti ang magkaayos. Kami mga tao sa probinsya, hindi marunong sa mga alituntunin. Ang lolo ko at ang tiyuhin ko, mainitin ang ulo. Pasensya na po. Kumain ka ng espesyal na labanos para humupa ang galit. Huwag mo nang gamitin ang mga kalokohang ito para suhulan ang aming kapitan. Ay, tikman mo muna ito. Napaka-crispy. Koponan, kapitan, anong nangyari sa iyo? Sobrang sarap, napaiyak ako. Ako. Ang anghang, nakakamatay. Aba, sinabi ko na nga ba na medyo maanghang ang karot na ito. Kumakain ng labanos, akala mo ilumilipad na. Anong nagmamadali ka? Wala naman akong hinihinging pera sa'yo. Naku! Yung dalagang ito, pinakain si Kapitan ng dinamita. Sakit sa kamay. Bilis, magsalita ka na. Ha 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 ha. Magandang batang babae.
Napatay ang isang kalaban nang hindi naglalabas ng dugo. Mas matindi ka pa sa kanon ang iyong repolyo. Pagpalain ka ng aming mga ninuno, hindi ako ang aming mga ninuno. Pagpalain ka ni Mang. Parang maglalabas tayo ng isang tunay na dragon mula sa pamilya Jayang natin. Lolo at Lola. Dahil umalis na ang mga sundalo, kunin na natin ang lupain na ito. Kailangan kong itanim ang natitirang buto ng gulay. Magtatanim ako ng kamatis at bawang, at gagawa ng isang silungan. Nako, naubos na ang tubig mula sa mundo ng mga buhay. Anong gagawin natin kung walang tubig? Wala bang tubig sa mundo ng mga patay? Lolo, hindi mo alam kung paano magtanim. Kailangan talagang basain ng mabuti ang mga buto sa unang pagkakataon para tumubo. Ang lugar na ito ay sobrang tuyo. Saan tayo makakahanap ng tubig para sa lupa? Tubig, may isang ilog nga. Diretso sa silangan, 5 lugar mula dito ay ang ilog ng Wangshuan. Pero ang tubig ng ilog na iyon ay sobrang malamig. Kahit isang patak, kayang magpabiyak ng buto ng buhay. Maaari bang diligan ng tubig na iyon ang mga buto sa mundo? Walang pakialam kung anong uri ng tubig iyon. Basta tubig, pwede nang magtanim. Tito, kunin mo ang armas. Sumama ka sa akin sa ilog ng limot. Ang tindi ng masamang enerhiya. Ang tubig na ito ay mas nakakalason pa kaysa sa 1,000 taong yelo sa hilagang hangganan. Mabilis, umatras ka. Kapag ang kaluluwa ng buhay ay nahawakan ng isang patak, agad itong magiging dugo. Medyo mahamog ang tubig na ito. Tila marami itong putik. Kailangan munang hayaan itong mag-settle bago spray sa mga gulay. Banal na kaluluwa, ang bango ng banal na kaluluwa, bumaba ka at makisama sa amin. Nagmumura ako, pinakaayaw ko ang makatagpo ng mga batang tubig. Umalis ka sa daan. Tietse, wala pang buhok na tumutubo. Gusto pang agawin ang aking supot ng tubig. Paano ito posible? Bakit ka nakatunganga, Tito? Umuwi ka at magtanim. May tubig ba ang trigo? Siraulo ka, trigo. Yan ay tubig ng napakalakas na dilim. Mapapatay nito ang mga binhi, magiging abo lang. Sabi ko, kung kaya nitong tumubo, kaya nitong tumubo. Malaking kamatis, bilisan mong lumabas at magpawi ng uhaw ko. Diyos ko. Ito ay isang himala. Anong amoy ito? Kaya nitong pigilin ang aking karamdaman. Nasa itaas. Sa disyerto ng 18 antas. Lolo, buksan mo ang bibig mo, ang katas na ito ay nakakapawi ng uhaw. Panginoon ng bilangguan, narito na ang 18 antas ng Jade Pearl. Tapos na, lahat tayo ay matutulak sa pagkabasag. Diyos ko, sobrang higpit na, hindi na makahinga. Itong matapang na mandirigma, maaari mo bang lumipat ng kaunti sa gilid? Nakatakip ang itim na ito sa iyo. Hindi matamis ang mga kamatis sa bahay namin. Nahihiya ka rin kumain, di ba? Nagsasalita ka sa akin. Saan pa, wala namang iba dito sa 100 ektarya. Tingin mo, ang taas mo at ang itim mo. Kitang-kita, kulang ka sa enerhiya. Marahil ay matagal ng kulang sa nutrisyon. Itong kamatis ko ay nababad sa purong tubig ng buhay. Sobrang tamis, baka gusto mong kumain muna. Siksya o mae ay ang punong demonyo ng bilangguan. Mabilis, itago mo na. Huwag siyang galitin.
CJ, magandang bagay. Sobrang tamis pa rin, di ba? Kung magugustuhan mo, mayroon pa akong ilang piraso. Pero itong lupa ay kakaparehistro ko lang. Kung gusto mong kumain, dapat alalahanin mong tulungan ako. Mas alagaan mo pa. Huwag hayaang sirain ng mga kakaibang batang iyon. Ang lupain na ito ay magiging bawal na lugar ng Jiang family. Sino ang magtatangkang magwala dito? Ibig sabihin, makikipag-away sa akin. Ma, sabihin mo ng tapat sa akin. Ano ba talaga ang itinatanim mo dito? Yan ay ang Panginoon ng impyerno. Tomato lang naman yun. Anong problema? Hindi ba iba ang klase ng tomato sa ilalim ng lupa? Ayan, Gyu. Jiang. Ayan, Gyu. Jiang. Ang batang General Jiang ay walang mata. Walang mata nga. Ito ay kaunting pasalubong mula sa akin. Ayan, Gyu. Pakiusap, bigyan niyo ng magandang salita ang aming Panginoon sa bilangguan. Huwag niyo akong hayaang itapon sa kawali ng mantika. Ay, ito ba ay paunang bayad para sa ating kamatis? CJ, come on, pair. Tatanggapin ko itong mga bamboo fortress. Pero sasabihin ko sa'yo, mas masarap ang mga kamatis na kamakailan lang anihin. Maghintay ka muna sa pila. Bukas bumalik ka at magtatanim ulit ako para sa'yo. Bibili na lang ako ng ilang piraso mula sa'yo. Itong mga city management na kadalasang kumukuha ng 3% sa sinuman, ngayon ay natutong magbigay ng regalo. Huwag lang puro pagyuko. Kayong mga ito, hindi pantay ang lupa. Ibaliktad nyo ang daang ektaryang lupa na ito. Tandaan nyong kolektahin ang mga pira-pirasong bato. Huwag nyong masaktan ang mga ugat ng aking kamatis. Lolo, Tio. Ngayon ay meron na tayong pambili. Maluwag na rin ang lupa. Hindi pwedeng palaging matulog sa labas sa lupa. Yung token na binigay ng Diyos kanina, iniisip ko, hindi lang pangdepensa, dapat ding gawing mas mainit ang lugar na ito. Tama si Wade, ang 300 miyembro ng pamilya ko, Jiang. Kailangan magtanim ng pundasyon dito sa ilalim ng lupa. Si Lola ang responsable sa paggawa ng pagkain para sa mga babae. Ang nakatatandang opisyal ng kagawaran ng gusali ang responsable sa pagpaplano ng mga estruktura. Kailangan nating magtayo ng isang kuta para sa proteksyon laban sa lamig. Hindi na tayo pwedeng magtiis sa lamig na ito. Walang problema, Ginoo ng Wade. Bagamat ako'y isang manunulat, noong araw ay namahala ako sa mga proyekto ng lungsod sa kagawaran ng paggawa sa loob ng 30 taon. Basta't may materyales. Kaya kong ipatayo sa iyo ang isang palasyo. Anong materyales ang kailangan? Kulang ang kahoy at bato sa ilalim ng lupa. Ngunit sa napakamalamig na lugar na ito, may isang uri ng bakal na sinauna. May isang uri ng itim na bakal na ancient bamboo. Matigas na jade na bakal, at may bahagyang init. Kung sakaling makahanap ka nito, ito ang magiging pinakamahusay na materyal sa pagtatayo. May ganitong uri ng binhi ng bambuo ako. Kaya ba ng lupa ni Uncle Dasyang na magtanim? Kung magagawa ng babaeng si Wet na magtanim, wala akong kamay at paa. Pero gagamitin ko ang aking mga ngipin para makuha ang kuta para sa iyo. Tara na, Tito. Punta tayo sa pampang ng ilog Wangshuan. Malamig doon. Siguradong may mga kawayan. Ay. Nakaangat ang mga kamay at paa ng dating Panginoon sa mga beam ng bahay. Itaas, magdagdag ng isang layer ng proteksyon dito. Ito, ang amoy na ito. Ay nako, wag magdikit. Yung mga nakapila para umupa ng bahay, doon kayo. Yung mga bibili ng kamatis, doon kayo. Yung matandang lalaki na nakasuot ng damit panglibing. Ano yan na uri ng kapangyarihan? Yinlo na kasanayan, hindi ko pa narinig yan. Ibigay mo dito para makita ng lolo ko. Pwede bang kainin yan? Alam mo, hindi na ubos ang lahi ng pamilya Jiang. Nasa negosyo kami ng real estate sa ilalim ng lupa. Kasama na ang mataas na antas ng pagkain. Mas malaking kita natin sa araw na ito, kaysa sa sweldo natin noon sa palasyo. Noong mga panahong iyon. Haha. Mukhang magiging mayaman na tayo sa ilalim ng lupa. Maghanap tayo ng lugar na may araw. Kung magpapatuloy pa tayo sa pag-ihip, matutunaw tayo sa lamig. Doon sa lugar na iyon may buhay na tao at positive na enerhiya. At mayroon ding mainit na bambu na pader na makakapagligtas ng buhay. Ginoo Jiang, bukas na kayo, magbabayad kami ng bayad sa tirahan.
Magbabayad kami, huwag niyo pong isara ang pinto. Ito ay 9,000 dilim na perlas na pambili ng 1,000,000 na kaluluwa. Ito ang pinong itim na kahoy na espada na aking iningatan ng 100 taon. At mayroon pa itong ito. Ito ang 50 milyon kong deposito sa pahiram sa underworld. Kung magbabayad ka na lang sana agad, pasok ka na. Tandaan mong punasan ang maduming itim sa ilalim ng sapatos sa pinto. Dahil nagbayad ka na ng bayad sa tirahan, sundin mo ang mga patakaran ng pamilya namin, Jayang. Kakain lang ng hapunan ang aming matanda at matandang babae. Handa nang magpahinga. Kayo, bawat isa magdala ng isang balde ng panghugas ng paa. Kayo, magdala ng balde para maghugas ng paa. Kayo, bawat isa magdala ng isang balde ng panghugas ng paa. Punta kayo, magmasa ng paa ng mga matanda. Kung hindi komportable, itapon na lang at pakainin si itim na buhok. Magmasa ng paa. Magmasa ng paa. Bakit ayaw mong magpasaya? Sobrang masaya. Noong buhay pa ako, mahusay ako sa masahe. Ginoo, punong ministro, subukan niyo ang lakas ko. Ha ha ha. Kapitan, huminto na ang hangin. Hindi makapaniwala na buhay pa ang mga kaluluwang ito. Gumawa pa kayo ng napakalaking bahay kubo. Kung makuha natin ito, sobrang yaman na tayo. Bless you. Kahit gaano pa kaganda ang pagkakatayo. Ngayong gabi, magiging kanilang libingan din ito. Ito ay ang ipinagkaloob ni Haring Hades na piraso ng pampawala ng kaluluwa. Basta't bumagsak ka sa ilalim nitong kawayan, hindi lalampas sa kalahating insenso. Ang 300 buhay na tao sa loob ay magiging dugong dumi. Ay naku, Diyos ko. Anong amoy ito? Sino ang walang utang na loob? Sa gitna ng gabi ay nagbuhos ng dumi sa harap ng aming bahay. Okay lang sana ang pagbuhos ng dumi. Pero hindi ba ito maayos na neferment? Bakit parang amoy ng patay na daga na nahulog sa bulok na isda? Nabaho ako dito. Paano ito posible? Nasa usok ng lason pero hindi ka man lang nasugatan. Kayo ba ang may gawa nito? Alam ba ninyo ang mga patakaran? Kahit na gusto niyong bigyan ako ng libreng pataba, dapat ay ibuhos ito sa lupa. Ano bang nangyari sa pintuan? Anong uri ng pataba ng bukirin? Ikaw, walang kaalam-alam na dalagang bukirin. Ito ay nakamamatay na nakalalasong kaagnasan. Oh, naiintindihan ko na. Tiyak na ito ay espesyalidad mula sa inyo sa ilalim ng lupa. Mataas na konsentrasyon ng seafood. Masangsang na pataba, tama ba? Sapat ang sustansya. Ngunit masyadong malakas ang amoy, nakakaakit ng langaw. Pataas ang aking pakiramdam. Sipsipin mo ang lahat ng mabahong dumi para sa akin. Sobrang maanghang at mainit, parang natutunaw ang aking kaluluwa. Tulungan niyo ako, may lason ang bawang na ito. Gumagamit siya ng bawang para kunin ang ating kaluluwa. Hindi na kaya, sobrang linis na. Hindi ko na matiis ang amoy ng sobrang linis. Ay naku, ang mga tao dito sa ilalim ng lupa sobrang walang laman. Yung amoy ng bawang lang, para nang nakalasing na. Kuya, baka kamakailan lang may kinain kang mali. Hindi maganda ang tiyan mo. Kumain ka ng isang piraso ng bawang para pumatay ng bakterya. Dito sa amin sa baryo, kapag nagtatay, ito ang kinakain namin. Buwang buhay. Huwag mo nang alalahanin ang mga maliliit na ito. Narito na ang punong hukom ng Yama, si Lu Dingfeng. Itong 5 ito ay mga patay na mandirigma na nag-imbestiga. Magandang isang simpleng babae mula sa nayon, na naglakas loob na sirain ang aking hatol sa lason. Sa araw na ito, gagawin kong magdusa ang 300 kaluluwa ng pamilyang Jayang. Subukan mo ang pakiramdam ng maraming palaso na tumagos sa puso. Lahat ng sundalo, makinig. I set up ang Swanbing Soul Calling Formation. I freeze ang bastion na ito kasama ang mga buhay sa loob. Lahat ay gawing yelo ng hukom na ito. Masyadong mabilis ang pagbaba ng temperatura. Ang lamig ay pumapasok sa mga butas ng buto. Tapos na, ito ay Swanbing Soul Calling Formation. Ang aray na ito ay kayang I-freeze ang kaluluwa. Ito ay isang digmaan ng pagkapagod laban sa atin. Tumahimik ka kung ayaw mong mamatay. Ilagay niyo lahat ng mga magic item niyo dito. Mga lalaki ng pamilya Jayang, makinig kayo at kunin ang mga magic item. Gamitin ang shooting hole. Ibalik niyo sila sa kinalalagyan nila.
Kumuha ng mga kagamitan mula sa hukuman ng hukom para labanan ang mga regular na sundalo ng hukom. Talagang isang malaking kalokohan. Mga mamamana, magbigay ng apoy. Huwag mo nang alagaan ang lupa, Xiao Mai. Dali, lumapit ka na. Ang mga tao ng Jiang sa mundo ay hindi pinapahiya ang ating mga ninuno. Nakarating sa impyerno, kahit na mabasag ang kaluluwa sa lamig, dapat mamatay ng magkasama. Hindi ko kayo papayagang mamatay. Hindi ko pa kayo nailagyan ng malaking bubong. Hindi ko pa kayo pinakain ng karne. Bawang para mawala ang amoy. Siling maanghang para sa init. Hindi ako naniniwala na kahit ang pinakamasakit na siling labuyo ay hindi kayang uminit ang piraso ng lupang ito. Mabilis kang lumaki. Nasira ang pintuan. Pumasok na sila, kahit na mamatay ang lalaki ng Jiang. Kailangan niyang makagat ng isang piraso mula sa mga asong ito. Lumaban ka, patuloy na lumaban ka. Ang hukom na ito ay talagang gustong-gusto ang ganitong itsura ninyo na parang naligaw na. Ihampas niyo muna ang babaeng naglalandisan na yon. Ihilan niyo siya at putulin ang ulo. Maliit na trigo. Aba, bakit ang anghang ng sili na ito? Parang uling. Tiyo, sobrang init ng bagay na ito. Hindi ko na kaya. Ihulog mo na ako. Labas, wag mong sunugin ang aming bakod. Ha 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 ha. Magandang batang babae, niyayakap ako ng tiyo ko. Lalaki ng Jiang, makinig kayong lahat sa akin. Ito ay hindi sili, ito ay bala. Lahat ng sundalo, maghanda. Buhusan ng mabigat ang mga kaaway. Itong mga asong galing sa Yama. General, tayo rin ay magtapon. Pumutok at patayin ang mga salot na ito. Ha 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 ha. Pasabugin mo ng todo. Hayaan mong matikman ng mga ito ang lasa ng espesyal na produkto ng pamilyang Jiang. Tumakbo ka, ito ang parusa ng langit sa mundo. Huwag mong tapakan ang pulang bagay na iyon. Ito ay tiyak na imposibleng mangyari. Tindigan. Bumuo ng hanay tindigan. Sino mang umatras, saksakin. Hala! Yun, yung nakabuhos ng itim na damit, nandyan siya. Siya yung pinakaingay. Bumilis, bumilis. Tumakbo. Mabilis na umalis. Ay naku, Diyos ko. Tito, halika't tingnan mo. Ang mga opisyal na ito ay tunay na mababait. Tingnan mo ang lugar na nilagyan nila ng bomba. Sakto lang ang lalim ng hukay. Ang lupa ay napakalambot at maluwag. May kasama pang geothermal. Ngayon, nakatipid pa sa pag-aararo. Ay naku. Bakit ka naman ganyan, malaking itim? Nagsimula na naman ang low blood sugar, bumagsak mula sa langit.
Mga ignorante. Akala mo ba talaga na ang 10,000 sundalo ng Yama ang dali nitong sumabog? Kagagaling mo lang magpasabog ng ganito kalakas. Ikalawang hari ng huling-huling, galit na galit ang tunay na katawan. Nanghihinayang na magpababa ng langit na kidlat na pumatay ng kaluluwa para gawing lupa kayong lahat. Kung hindi lang dahil sa akin na pilit na kinukuha ang pinagmulan ko para block ang balita sa liblib na lupain na ito. Wala na kayong natira kahit anong kaunti. Ay nako, akala ko tumutulong ka sa amin para iwasan ang panganib. Bakit hindi mo sinabi agad, Tito? Halika na, tulungan mo ako. Buhatin natin ito papasok para makapagpahinga. Kailangan kong matulog ng ilang sandali. Malaking pagkatalo ang natamo ng Yama. Hindi ito matatapos ng basta-basta. Hindi nagtagumpay ang matinding atake. Siguradong gagamit sila ng pinakamasasamang paraan para ikulong kayo. Mag-ingat kayo. Tapos na, tuluyang-tuloy na. Ginoo, Pangulo namin, naipit tayo. Ito ang 7 puno ng impyerno. Ito lang ang makakagawa ng pinakamataas na antas ng pader na ito. Utos ng pagbabawal ng extreme seal. Ang hadlang na ito ay hindi lamang naghiwalay sa mga panlabas na puwersa, kundi pati na rin sa ugat ng lupa. Kapag nahawakan kahit kaunti, agad na natutunaw ang katawan ng multo at nagiging dugo kaagad. Hindi maglakas loob ang Yama na galitin ang tagapangalaga ng bilangguan. Kaya't hindi sila makapanghimasok ng malakas. Si Xiao Mai, ikaw ang pinakakapagod ngayon. Ito ang unang lagok. Uminom ka muna. Lola, hindi ako nauuhaw. Hayaan mong unang matikman ng mga kapatid. Malika, ikaw ang pinuno ng pamilyang Jayang. Kung ikaw ang magbuhos, hindi makaliligtas ang 300 taong ito. Inom. Ginoo, parang isang banal na tao. Pakiusap, bigyan ninyo kami ng isang higop. Ang utos na ito ng pagpatay ay pinapawi ang negatibong enerhiya. Hindi kami makapag-ensayo. Kung hindi kami kakain, ang aming kaluluwa ay matutuyot at maaalis sa barrier. Hindi dapat masira ang mga alituntunin. Kayo ay nagbayad para makituloy, ngunit hindi ninyo binayaran ang pagkain. Kulang na rin ang aming supply ng pagkain. Maaari lang kayong matikman. Naghihintay kayo habang kami ay wala. Gusto niyong kumain ng karne at gulay. Kayo na lang ang bumili gamit ang inyong pera. Salamat, Ginoong Tagapangasiwa. Mabait ang Ginoong Tagapangasiwa. Simula ngayon, ang buhay namin ay para sa pamilya Jayang. Wala nang pagkain. Mabilis na ring mauubos ang tubig. Hindi kayang tumagal ng ganitong sabaw ng matagal. Nakalock ang lahat sa labas dahil sa utos. Hindi tayo makakapunta sa ilog Wangshuan. Hindi na maitanim ang mga bagay sa lupa. Kung magpapabaya pa tayo, lahat ng 300 tao ay mapapahama. Kailangan nating bumili ng buhay na tubig, dilim na lupa at mga binhi. Mga gamot. Isa lang ang lugar na meron, yung madilim na pamilihan. Doon, lahat ay binebenta. Tanging pera ang kinikilala, hindi ang kapalaran. Pero ngayon, may utos na mag-block, nakapako sa fortress. Hindi kami makalabas dito. Hindi namin mararating ang lungsod. Yung mga lolo at tiyo, mga apo nila. Hindi matapang na harapin ng harap. Binibigyan kami ng malaking itim na parol. Hindi kami pinapayagang magbenta ng gulay, okay na yun. Ang pangunahing problema ay nakatakip ito ng anino. Walang kahit isang bituin ng araw. Sa lupa, hindi na makakapagtanim ng kahit isang damo. Malinaw na gusto nilang ipasara kami hanggang sa kamatayan. Ang matinding utos na ito ng pagsasara ay napakalason. Ito ang pangunahing pader ng 5 palasyo ng huling-huling. Kung pilit nilang sisirain ang barrier mula sa loob, magdudulot ito ng balik na epekto ng matinding dilim. Mabilis na maipapantay ang ating bamboo fort sa lupa. Dahil sa langit ay sarado na, pati sa paligid ay natakpan na, kaya't lalakad ako mula sa ilalim. Hindi ako naniniwala na ang putik ng impyerno ay magiging bakal. Buksan mo ako. Trigo. Wait, walang silbi. Hindi matutuklasan. Hindi ito ordinaryong lupa. Yung utos na pagbawal.
ay ganap nang nakipag-isa sa kabuuan ng disyertong ito, sa 9 Nether Earth Veins. Naging isang katawan na sila, mas matigas pa ito kaysa sa bakal na tumagal ng 1,000,000 taon, 100 beses. Huwag mong sabihin na bakal na pickaxe lang ang kaya. Ito ang mga kanyo ng mundo, hindi makabukas ng kahit isang puwang. Buwisit. Walang lupa na hindi kayang hukayin ng mga magsasaka tulad namin. Sa aming baryo, kung sino man ang mga has na magtayo ng pader na bato sa tabi ng kagubatan, hindi lalampas ng 3 taon. Lilitaw ang mga ugat ng kawayan mula sa lupa. Kaya nitong pader na bato na masira ng husto. Itong kawayan ay talagang matigas ang ulo at hindi sumusuko. Ito ang pinakamakapangyarihang iron-headed bamboo shoot sa aming bayan. Kailangan kong gamitin ang kawayang ito ngayon para makagawa ng butas sa masamang lupa na ito. Trigo. Talagang wala tayong masyadong bagay na maubos. Kahit itong ilang patak ng tubig, susubukan pa rin natin. Hindi pwedeng durugin ng basta-basta, kaya't hayaan kong maghukay ang ugat. Trigo! Kung hindi na kaya, huminto ka. Narito na ang tubig para sa'yo. Gisingin mo ako. Maghukay ng mas malalim, maghukay ng todo. Hindi tama. Sapat na, hindi ito buto, hindi pwede. Ang mga pormang ito ay hindi nagpapababa ng ugat. Nakapagpatubig na rin. Bakit hindi pa rin ito tumutubo? Ang sira-sirang pormang ito ay hindi humahadlang. Ito ay naglalok ng buhay sa ilalim ng lupa. Ay, anong ginagawa mo? Kuya, sasabihin ko sa'yo, nangangailangan talaga dito ng tao para maghukay. Huwag ka namang magpanggap na patay at magtago. Kahit nagbayad ka na ng tirahan, kailangang magtrabaho pa rin. Ang hassle naman. Ang lamig. Ito ang kamatayan at malupit na laso ni Yama, ang 5 hari ng impyerno. Ito ang nangyari kanina habang binabantayan natin ang lungsod. Ang kulay ng espada ng mga patay. Ang laso na ito, basta't madapuan ng kaunti. Sa loob ng kalahating oras, ang kaluluwa ay tiyak na magiging nana. Kahit ang dakilang Lojingxian ay hindi makakapagligtas. Akala ko kanina, parang may pangangati sa braso. Natamaan pala ng palaso. Lola, huwag nang punasan, wala nang silbi. Huwag kang mamatay, matanda. May natira bang tomato soup, Lola? Bigyan mo siya ng kaunti. Lola, ang init ng ulo mo. Tulad ng anak kong walang kapalaran. Noong nasa mundo pa ako, para kumita ng pera, iniwan ko ang asawa at mga anak ko sa lumang bahay. Pagkatapos kong bumalik na may ginto at pila, lahat sila ay namatay sa lamig o gutom. Nang mamatay ang anak ko, nakakapit pa rin siya sa kalahating piraso ng matigas na tinapay na binili ko para sa kanya. Sabi niya, hintayin niyang makabalik ang tatay nila para sabay nilang kainin. Ako ay naging isang masama sa 350 taon sa impyerno na ito. Araw-araw, yakap ko ang yaman na parang isang amulet mula sa ilalim ng lupa. Kahit isang patak ng tubig lang sana ay makuha mo. Ayaw mong kumain kahit isang kagat. Pero handa kang iligtas kaming mga matanda. Oy, matanda, saan ka pupunta? Huwag kang gagawa ng gulo, matanda. Hindi mo na naingatan ang pamilya habang buhay ka pa. Ngayon, sasamahan ka naming magdagdag ng huling patak sa palay mo. Ang buhay kong ito na walang kwenta ay parang naghihintay na lang sa kamatayan. Mas mabuti pang gamitin ito para sa mga buto mo. Matanda. Talagang nagtagumpay siya. Matanda, sana ay magpatuloy ka ng maayos. Kapag nakarating kami sa itim na pamilihan, tiyak na bibigyan ko ang anak mong babae ng pinakamagandang damit. Si Ginoong Siyang ay kasama ang pamilya at mga sugatang tao na magbabantay sa Bamboo Fort. Ang natitirang tao ay magsuot ng purple na armor. Dalhin ang mga kagamitan at sumama sa akin sa ilalim ng lupa. Huwag hayaan na mamatay ng walang dahilan ang matandang espiritu. Tigil, nandyan na ang hangganan ng underworld black market. Tatay, diretso tayong sumugod. Kunin ang teritoryo. Masyado tayong mapaghimagsik, tayo ngayon ay mga takas. Mga buhay na hindi dapat makita.
May dala kang 300, dala mo siyang na lumabas. Gusto mo bang hindi sapat ang bilis ng kutsilyo ni Yama? O sa tingin mo hindi sapat ang kasamaan ng mga demonyo sa black market? Ano ang gagawin natin? Hindi naman pwedeng mamatay tayo dito sa lagusan. Sinubukan ko na kanina, asawa. Ang putik ng siyam na dilim na ito, kasama pa ang bawang, pampalakas ng amoy. Kayang takpan ang amoy ng buhay sa katawan natin. Ipahid lahat, basagin pa ang mga damit. Huwag niyong papahid kahit kanino. Ay, sino ang bagong multo dito? Mukhang buo pa. Maayos ang pagkakaayos ng bahay. Ang baho talaga. Ngunit mukhang medyo solid pa ang mga kaluluwa ninyo. Alam ba ninyo ang mga patakaran ng black market? Ang mga bagong salta ay gustong makapagsimula sa teritoryo ko. Kailangan nilang magbayad ng fee para sa kaluluwa. Pasensya na, Ginoo, sa inyong pagtawa. Pasensya na. Ang aming pamilya ay tinamaan ng salot sa mundo ng mga buhay. Nagsimula na. Hindi marunong ng mga alituntunin. Mahal na Ginoo, kayo'y may malaking puso. Magbigay ng kaunting kaginhawaan. Huwag nang mag-aksaya ng salita, ibigay ang pera. Ginoo, kami bagong patay. Talagang wala kaming papel na pang-impyerno. Ngunit ako'y isang mayamang magsasaka noong buhay pa. May ilang magagandang bagay na dinala mula sa mundo. Binibigyan mo ng malalayong mata. Yesed, nakikita ko na mahina, may sakit, at may kapansanan ang pamilya nyo. Kawawa rin naman, dati itong isang minahan ng itim na uling. Matagal nang iniwan ng daang-daang taon. Makulimlim dito kung hindi kayo magsasawa. Dito na kayo tumira. Tandaan, huwag kayong makisawsaw. Nang makasalubong namin ang mga patrol na multo, umiwas kami. Maraming salamat po, Ginoo. Maraming salamat po sa inyong gabay sa buhay. Yung singsing na may nakalagay na milay. Sa aming kubo ng bambu, pwedeng palitan ng isang buhay. Sa isang basag na lungga lang. Kahit ang anak ko, kakayanin niyang higpitan ang ulo niya kanina. Hinigpitan mo ang kanyang ulo. Sino ang magbibigay sa atin ng proteksyon? Ito ay hindi isang larangan ng digmaan sa mundo. Pumatay ng isa at makakakuha ng isang grupo. Ang pinakakailangan natin ngayon ay isang makatwirang pagkakakilanlan at isang shell na hindi maabala. Isang walang silbi na singsing kapalit ng proteksyon ng mga lokal na leader. Ito ay tinatawag na mga ugnayang tao at lipunan. Tara, pumasok tayo sa yungib. Kahit gaano ito kadilim at kakalawangin, dapat tayong magtanim ng mga ugat dito sa putik na ito. Uhaw na uhaw ako. Walang kahit anong liwanag sa lugar na ito. Paano tayo makakapag-ani dito? Nagising na. Nagising si Manggahan. Huwag magsalita. Nakahang ang utos ng pinakadiwang parusa ni Yanluo. Basta't maglakas loob tayong tumayo. Agad na lalabas ang mga kalabang espiritu. At isusubo tayo ng mga ito na parang pinipisa. Lolo, anong gagawin natin ngayon? Walang kahit laway sa butas na to. Naiisip ko na. Dalawa lang ang pwedeng gawin natin. Una, sumugod tayo. Bumili ng tubig at pagkain sa black market. Pero wala tayong pera. Pangalawa, ipapagawa sa iyo ni Tiyo na mano-mano ang paghukay ng lihim na ilog sa ilalim. Ang mga batong ito sa ilalim ng lupa ay mas matigas pa sa bakal. Nang magbayo ako ng kalahating oras, nagkasugat na ako. Kung magbabayong muli ako, tiyak na mauubos na ako sa gutom. Ang mabigat na amoy ng putik. Pero bakit may amoy ng sariwang karne? Sabi ko na nga ba, may ingay sa minahan ng karbon. 300 kaluluwa, ang lakas ng loob, naghahanap ng matutuluyan sa lupain ng lolo. Ang matandang multo ng pamilyang ito ay nasa panganib. Dito kami pansamantalang nagtatago. Alam namin ang mga patakaran, ngunit wala kaming dala na anuman para sa mga patay. Walang pera. Ang minahan ng karbon na ito ay isang negosyo ng impyerno. Ang pagtira dito ay parang nagrenta sa mundo ng mga patay. Walang pera, kaya't ibigay ang 3 kaluluwa at 7 espiritu bilang kapalit. Isang kaluluwa bawat araw bilang upa. Kung hindi, pupunta na ako kay Yama para mag-ulat. Ano ka ba? Naglalakas loob kang hadlangan ang pagkuha ng upa ng mga espiritu. Bago kumuha ng upa, tanungin kita, may tubig ba sa butas na ito? Wala. May liwanag ba? Wala. May mga tanim ba dito? Siyempre, ito ay abandonadong itim na minahan. Saan ka pa makakakita ng mga tanim? Estang ina mo, walang tubig, walang ilaw, walang tanim. Ito ay lupa na kahit aso ay ayaw umihi. Ito ang batas ng aming nayon. Kailangan pa rin magbigay ang may-ari ng lupa ng 2 butil ng binhi kapag magpapalayab ng lupa. 3 taon ding walang buwis ang opisina. Wala ka pang kahit laway na maibibigay. At nagtatangkang mangolekta ng upa mula sa akin. Bakit? Matapang na suwail, magpakamatay ka. Bago ka mangolekta ng upa, tingnan mo muna kung pumayag ang lupa ko. Ipahintulot mo sa akin na tumubo. Nanay ko. Buwis. Suriin.
Suriin. Ano ba itong impyerno ng pagputol ng dila o isang pamilihan ng mga produkto? Walang lason pero amoy lupa. Tawagin ang lahat para kumain. Busog na tayo, halika't baligtarin ang butas na ito. Ito ba ay tinatawag na makakain? Sa aming baryo, ang tuyong dayami na ibinibigay sa mga baka tuwing taglamig, mas malambot pa kaysa sa bagay na ito. Tumahimik ka, ang lunukin ito ay bagay na makakapagbigay buhay. Kung hindi kakain, maghihintay na lang ba tayong lahat na mamatay? Ay naku, masakit, lolo. Parang may yelo sa tiyan na sumasaksak. Ito ay masamang lason. Ang kabute na ito ay sumipsip ng napaka-malamig na amag mula sa lupa at wala namang buhay na tubig na humahalo. Parang buhay natin ang kapalit para mapuno ang tiyan. Ano nang gagawin natin? Hindi naman pwedeng mamatay na lang sa gutom, tapos biglang mamatay sa masamang lason na ito. Kailangan ng tubig. Tanging ang tubig mula sa ilalim ng lupa o ang pinakamababang uri ng sinalang na tubig na kailangang pakuluan para maalis ang masamang epekto. 300 ang nakaharap sa atin. Una, bumili ng mga bagay sa pamilihan. Ngunit hindi tayo makakapagpakita ng kayamanan ngayon. Hindi rin tayo makakabili. Hindi sapat ang 300 tao para iligtas. Pangalawa, ang anino sa dingding ng kuweba na nabubuo sa ilalim ng liwanag. Naiisip ko na, kahit 3 araw pa ang mag-scrape, hindi pa rin ito sapat. Bago pa matanggal ang lason sa mangkok, mauna nang sumuko ang tao. Kaya pipiliin na lang ang ikatlong paraan. Yung mga multo sa labas ay hindi kayang gumawa ng mabigat na trabaho. Siguradong kulang ang mga nagtatrabaho sa pinakamababang bahagi ng minahan. Dadalahin ko ang 100 na lalaki mula sa pamilya Jayang para magtrabaho. Hindi ako naniniwala na sa katawan ng mga buhay na tao, hindi makakakuha ng 1 balde ng tubig. Kahit na 2 bahagi ng trabaho ay sapat na para sa tiyuhin. Huwag na huwag ilagay ang buhay sa panganib sa ilalim. Ipinagmamalaki ko na ako ay si General Chu Zhenguo. Little wait, mahal na apo, gising na. Kumain ka na, kumain ka na. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng gray mushroom na mainit ang ugat. Hindi gutom si Lola. Kailangan ng pamilya Jayang ang iyong mga pananim sa ilalim ng lupa. Hindi ka pwedeng sumuko ah. Pinalitan ni Tio Shui ang tubig para sa inyo. Bakit ka umiiyak, hindi pa ako patay? Kumuha ka na ng tubig para pakuluan ang kabute at iligtas ang tao. Hindi sapat ang tubig lang. Masyadong malupit ang masamang espiritu na ito. Kailangan ng buhay na may positibong enerhiya para ma-neutralize ito. Pero saan tayo kukuha ng positibong enerhiya? Kung wala tayong lupa, gagawa na lang ako. Bigyan mo ako ng punla. Hindi ako naniniwala sa ganitong kababalaghan. Kami ang mga nagtatanim, basta't may buhay pa sa lupa. Hindi kami titigil sa pagtatanim. Mabilis, durugin mo na. Kumain ka. Buksan mo ang bibig mo at kumain. Wala nang sakit ang tiyan ko. O mga ninuno. Muling nabuhay ang pamilya Jayang sa ilalim ng lupa.